Wala na akong kinikita eh. Titigil na lang siguro. Ang gobyerno natin, ma'am, mahina talaga. Kawawang Pilipinas. Napaparay ako eh. Halos wala na kami kinikita talaga. Kumbaga pang tawid, gutom na lang talaga. Ang daig pang pandemic sa panahon ngayon, ang tinama sa amin. Doon po tayo, tiis-tiis lang talaga. Pagdagan pa sana yung yung ayuda. Maliit na yung 5,000, pag nabarihan nyo, wala na yun. Sa nakalipas na 2 linggo, sunod-sunod ang pagtaas ng petrolyo dahil sa mataas na global demand, limitadong supply at patuloy na kaguluhan sa Middle East. Nitong March 17, 2026, sumampa na mahigit ₱100 kada litro ang presyo ng diesel, habang umabot naman ng ₱70 kada litro ang gasolina. Kaya ang mga motorista umaaray sa gastos. Napaparay ako eh. Bigat talaga. Tiis lang talaga. Tuwan po kami dahil nabawasan po yung biyahe namin. Ngayon, hindi na kami gumagarahe ng maaga. Kailangan namin bumiyahe. Wala na akong kinikita eh. Titigil na lang siguro. Wala pa nga ang boundary oh. Minsan, 600, 700. Ngayon, wala na. Baka wala na talaga mauwi. 5 ako bumabiyahe. Pero wala, minsan, kasi nagdoble na yung diesel eh. Doble na ang presyo, wala talaga nakikita eh. Wala kami kinikita na kasi doble yung tinaas. Paano nga ba makatitipid sa konsumo ng langis ngayong nasa gitna tayo ng krisis? Una, siguraduhin ang regular na maintenance ng sasakyan. Malaki ang may tutulong ng well-maintained na sasakyan upang makatipid sa konsumo ng petrolyo dahil kung malinis ang engine oil at air filters, mayroong tamang tire pressure, maayos na spark plugs at tune-up ng engine management, malaki ang matitipid sa konsumo ng gasolina o diesel. Pangalawa, alisin ang mabibigat na laman ng sasakyan. Ang sobrang bigat sa trunk o loob ng sasakyan ay nagpapahirap sa trabaho ng makina ng sasakyan at nagreresulta ng mas mataas na fuel consumption. Ikatlo, planuhin mabuti ang biyahe at ruta upang makaiwas sa traffic. Mas makakatipid sa gasolina kung pagsasamahin ang mga lakad sa iisang biyahe kaysa gumawa ng maraming short trips. Ika-4, iwasan ang pangmatagalang pagtigil ng sasakyan. Kung sakaling hihinto ng matagal, mainam na patayin na lang ang makina upang makatipid sa gasolina. Ika-5, iwasan ang biglaang pagpreno at agresibong pagmamaneho. Ayon sa mga eksperto, ang agresibong pagmamaneho ay nakadadagdag ng 15% hanggang 40% ng fuel consumption ng isang sasakyan. Ika-6, abangan ang fuel price adjustment upang ma-schedule ang pagpapakarga ng petrolyo. Kalimitang gumagalaw ang presyo ng petrolyo tuwing Martes ng umaga, kaya't mainam na abangan ang bawat galaw sa presyo bago magpakarga pang makatipid. Ang ilang mga driver at tsuper, todo pagtitipid upang makaalwan sa mga gastusin. Ngunit talagang sila raw ang tinamaan sa problemang kinahaharap ng bansa sa petrolyo. Kumbaga pang tawid, gutom na lang talaga yung biyahe namin. Madalas gapang na talagang takbo namin, ma'am, kasi siyempre nag-iiba po ang sa diesel. Para makatipid kami, ma'am, neutral na lang minsan, ma'am, para lang makatipid talaga sa diesel. Kasi sa sobrang taas ng diesel talaga, 100 na yung per liter ngayon, ma'am. Tigil muna, wala eh. Wala, kahit anong pagtitipid, wala. Peso lang yung dinagdag, walang mangyayari dun sa peso. Titigil na lang talaga muna, wala eh. Pagka nasa traffic ka, pinapatay namin yan ng tricycle. Para maiwasan yung paglakas ng kaya ng gasolina. Sa sobrang mahal ng gasolina, hinahinela yung takbo. Doon po kayod. Yung tiis-tiis lang talaga. Bukod sa mga tips na ito upang mabawasan ang konsumo ng petrolyo, kumakatok ang madla sa Marcos administration na pansamantalang alisin ang excise tax sa gasolina at diesel. Hiling din ng mga apektadong sektor tulad ng mga driver, magsasaka at mangingisda ang dagdag na subsidiya mula sa gobyerno.
Yung taas po ng pamasahe, ma'am, sa totoo lang sa gobyerno natin, ma'am, hindi ako sanayin sa 2 piso ang taas, ma'am. Dahil yung taas po kasi sa diesel, ma'am, hindi lang kay 2 piso na apekto sa amin, ma'am. Eh. Dapat nga po, ma'am, like example sa amin nga modern jeep kami, dapat kahit 5 piso po yung maidagdag ng pamasahe, ma'am. Kasi yung sa 2 piso, hindi sapat sa diesel ng ano namin yan, ma'am. So dapat kahit yung 5 pesos i-additional nila, dagdag nila pamasahe. Medyo okay na siguro yun. Sobra talaga. Tapos di man na mabawi sa delivery fee, walang taas eh. Gas lang tumataas eh. Sana man lang matapatan eh. Sa amin ma'am, wala problema kung magtaas pa masahe. Kahit piso lang ang sinabi, pero kawawa yung commuters ma'am. Sa totoo lang. Kasi buti kung sahod nila, lahat magtaasan eh. Ang sahod naman, di man tumaas eh. Di ba? Kami nagtiis lang kami, nagtiyaga. Ganon. Kahit pa paano, kumikita pa rin pang maiuwi. Ayoko mag-comment ni Marcos ma'am kasi matagal na siyang walang nangyari eh. Wala nang nangyari, puro na korupsyon eh. Sabi pinakulong nilang sa flood control. Kaya Duterte, pandemic pa yan ha. O ngayon, anong hinahabol nila? Kahit ngayon, kadahirap na, Duterte pa rin hinahabol nila. Alam mo yung subsidy na wala rin kwenta yun ma'am. Isabi ng 5,000. 3 araw lang yung kainin namin sa diesel. 2,000 per day eh. O kung i-ano namin yung namin talaga, biyahe na hanggang 8 ikot. Kasi 2,000 yun eh. Dati yan, 1,000, 1,2, ganun. Depende sa takbo mo kung makipag-karira ka dyan. Meron kasing ganun eh. Hindi maiwasan yan eh. Kaya ang ma'am, nawala. Pero ang problema lang, gobyerno natin ma'am, mahina talaga, wala. Walang nangyari, wala naman pandemic eh. Bagsak ng ekonomiya natin eh. Mahirap magsalita. Peso lang yung dinagdag. Walang mangyayari dun sa peso. Titigil na lang talaga muna. Wala eh. Ano sa amin, para dagdagan pa sana yung yung ayuda. Kasi maliit na yung 5,000, pag nabarihan nyo, wala na yun. Sana po ay tuloy-tuloy po yung pamimigay nilang ayuda sa aming mga driver. Dahil magkano lang po inuwi namin araw-araw. Dati umuwi po kami ng 900, ngayon po ay 600, 500 na lang po. Hanggang 400.